Hello po sa inyong lahat. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang 5 mahalagang paalala sa buhay. Una, huwag hayaan ang perang magdikta ng iyong buhay. Maraming tao akala nila sila ang may-ari ng pera. Pero kalaunan, ang pera na ang may-ari sa kanila. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamahan. Hindi po ang salapi ang ugat, kundi yung pag-ibig sa salapi. Ang pera parang cellphone, kapag naubusan ka, nagpapanik ka. Pero mas malala kapag ikaw na mismo ang taga or napasunod sa pera. Huwag kang maging alipin ng iyong pera. May mga taong sobrang sipag sa trabaho, overtime doon, overtime dito. Palagi, di na umuwi. May trabaho sa araw, may trabaho sa gabi. Kaya paggising niya, isang araw, 3 na yung anak niya at 2 doon hindi niya kilala. Maging masipag, oo. Pero huwag kalimutan ng Diyos, pamilya at sarili. Masarap yumaman, pero mas masarap din namang matulog ng mahimbing at walang stress. Number 2, huwag kalimutang gumawa ng mga alaala sa buhay mo. Kung wala kang oras sa pamilya mo, huwag kang magtaka kung isang araw wala na silang oras sa iyo. Sabi ng salita ng Diyos, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, sapagkat ito'y maikli lang, di ba? Upang magkaroon kami ng pusong may karunungan. Awit 90:12. Sa anak mo, kaibigan, huwag mong palampasin ang mga special moment. Ang mga bata ay lumalaki, at ang mga panahong dumaraan sa kanila, hindi natin may babalik. Kung ngayon, Daddy, laro tayo, baka bukas, Daddy, pingin ng chikas. Sa iyong asawa, ang asawang babae, asawang lalaki, huwag gawing miserable ang buhay ng asawa mo. Hindi siya punching bag o tagalaba mo sa bahay. Ipakita mong mahalaga siya, lalo na sa intimate na aspeto. You see, sa mga kababaihan naman, kung ang edad nyo ay nasa 20 to 30 years old pa lang kayo, tapos 1 linggo mo lang siya napapagbigyan, naku, parang border ka lang sa bahay. At least 3 times minimum, ayos yan. Pero mas mabuti kung 5 times, di ba? Kasi bata pa naman, para maligaya ang pagsasama. Kung nasa edad kayong 30 to 40 years old, 3 at 4 na beses 1 linggo, magaling pa yan. Kung nasa 40 to 50 years old ka na, 2 beses, 3 beses linggo, okay pa yan. Pero kung nasa 50 years old ka na, minsan nasa isip mo na lang na kaya mo pa yung 3-5 beses. Abay, idol na kita kung ganon. Pero, 1 beses 1 linggo, parang championship game na yan kapag nasa 50 pataas ka na. Kung kaya pa, go lang. Kung hindi na, pa-check up ka na. Pangatlo, maging mabuti sa lahat, kahit ano pa ang lahi o kulay. Dahil ang langit, kapatid, walang VIP section para sa isang lahi lamang. Sabi ng salita ng Diyos, walang Hudyo, Griyego, sapagkat kayong lahat ay isa kay Jesucristo. Galatians 3:28. Walang pangit sa mata ng Diyos, kaya huwag kang mapili kung sino ang gusto mong tratuhin ng mabuti. Mayaman, mahirap, itim, puti, singkit, matangos ang ilong, lahat tayo'y pantay-pantay sa harap ni Lord. Tandaan, ang tao hindi parang prutas na kailangan pang surim bago mahalin. Be kind. Malay mo, yung taong tinulungan mo, ngayon siya pala ang magiging boss mo bukas. Pangapat, magpahinga at minsan i-reward ang sarili. Kapag puro trabaho, mukha mo na ang mukhang pirol. Ang sabi ng salita ng Diyos, Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang wasak na espiritu ay nagpapalanta ng mga buto. Minsan ang sarap ng buhay, kaya lang ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Sahod mo, puro bayad, utang. Bakasyon, next time na lang. Bagong sapatos, pwede pa naman itong butas eh. Hoy, hindi ka robot. Minsan mag-relax ka naman. May mga taong puro trabaho, hindi na nagbabakasyon. Hanggang isang araw, nagulat siya, butas na yung medyas niya, hindi niya kilala sa sarili niya sa salamin. Bili ka ng bagong damit mo, paminsan-minsan.
kumain ka ng masarap na pagkain o sa restaurant. Magbakasyon ka kahit minsan hindi kasalanan ang mag-enjoy. Panglima, unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Dahil kapag siya ang una, ang lahat ng iba pang bagay ay magiging okay. Sabi ng salita ng Diyos, this is our one of favorite quotations sa Bible, Matthew 6:33, ngunit hanapin mo muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito'y idaragdag sa inyo. Dalawang klase ng tao sa mundo. Yung isa, inuuna si Lord, payapa ang buhay, maayos ang pamilya. Yung isa, puro pera, sarili lang ang iniisip, malungkot, stress, laging may problema. Tanong, saan ka dyan? Ang buhay hindi lang tungkol sa pera, trabaho o status. Ito'y tungkol sa priorities. Tandaan, huwag magpaloko sa pera, bigyan ng oras ang pamilya, maging mabuti sa lahat ng tao, at minsan i-reward ang sarili at panghuli, unahin ng Diyos dahil siya ang bahala sa lahat. At higit sa lahat, smile ka naman dyan. Mas masaya ang buhay kung masaya ang